Kasama ako dito sa mga kasama natin. Experience natin today yung ginagawa talaga nila. Ang aga-aga pa nilang umalis dito. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang may experience po ito na po kasama sila. Hindi na ang baon ni Kuya Koy, oh. May baon kami, kaya lang wala kaming ulam kundi niluluto pa yung tuyo. Turuan mo ha. Kung di mo alam. First time. Sakay ng jeep na ito, kailangan pa naming bumiyahe. Ano? Mga sikat akagay, akagay. Habang nasa daan, naroon ang excitement ko. Dito palang binibiro na nila ako. Mukhang magiging masaya talaga to. Finally, nandito na tayo sa farm. Tinanghali na tayo. Bali, bumiyahe pa kami ng halos 1 hour. Mainit na po yung panahon. Madali lang kung titignan. Pero ang totoo, ito ay mabigat na gawain. Lalo sa kagaya kong baguhan, kailangan ng pari-pareho ang distansya at maayos na naitatanim ang bawat punla nito. Habang patagal ng patagal, lalo kong nararamdaman ang pananakit ng aking hita at ng baywang. Dito ko nare-realize na totoo nga pala talaga ang magtanim ay hindi biro. Alas 10 pa lang ng umaga, nangangatal na yung tuhod ko. Ito pala yung dinadanas ng ating mga katribo dito. Hindi madali. Nalaman ko rin na ang palayang ito ay inaabot pala ng baha. Medyo umaambo na siya ngayon at nagbabadya na yung panahon kasi medyo dumidilim na yung ating kalangitan. Tiyagaan ang pagtatanim ng palay. Isa-isang hinuhugot ang hibla nito mula sa bungkos at maingat na tinatansya ang bawat pagitan nito. Alas 12 ng tanghali sa tindi ng init at gutom. Sa ilalim ng punong ito, ang ilan ay pansamantalang namamahinga. Samantalang nakatulog naman ako kasama ni bro sa damuhan. Pagkatapos ng tanghalian, tuloy na ulit sa trabaho. Tinitiis ang tindi ng init. Stress ng hapon ngayon, ang tindi ng init dito sa lugar na to. Tapos yung tubig dito sa farm, sobrang init. Mahapdi na yung mga paa ko. Then may sugat na rin yung talampakan ko kasi kaya pa ako ng kuhol kanina. Ito yung dinadanas ng ating mga kasamahan. Ito yung uri ng hanap buhay na meron sila. Parang hindi ko kaya. Sobrang hirap. Bilang farmers, ano yung mga experiences nyo na nararanasan dito? Napakahirap na magbukid. Pero sa pamamagitan ng mga kasamahan, nagkakatulong-tulong, natutulungan ako, maalwan din. Siyempre, malaki po ang gastos nito. Tama po ba? Medyo talaga. Ang gastos? Yan ang Hindi po ba unang kayo nahihirapan doon sa laki ng gastos na yun? ay sobrang hirap talaga. Dahil sa mahal ng krudo, mahal ng abono. So, ibig sabihin po yung tubig ninyo, makina ang ginagamit ninyo para Ay, makatubig makina. Ang makina ko dito, 2, patatlo ang traktor. Madaming krudo ang nuubos ko dyan. Pag ako'y na ng kabuuan na gastos na ito, hanggang sa mag-ani, lahat-lahat na abono, gawa yung gamot, tapos ayan yung patubig, krudo, ay nakakapag-compute ako ng 140 plus. Ganyan. Wow, napakalaki. Kasama yan, talok, bunot. So, mga gaano kadami nagiging finished product ninyo. Minsan maganda naman, minsan ay ito na 180, 200. Sako. Oo, sako. Kumikita pa rin ang konti. Kaso may pagdaan naman na malaki-laki nga yung ani, mura naman kung ipagbili. Kaya doon kami umaangal din, talagang natatapat pa sa halimbawa ay panagulan. Wala naman kaming magawa dahil mura lang talaga ang kuhanan ng palay. Hindi naman pwedeng tuyuin at naulan nga. I-dryer mo naman, bayad ka pa rin, pira pa rin, doble gastos. Another gastos na naman. Parang hindi ka lalo kikita. Sa palagay nyo ho, yung mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas natin, ano yung nagiging sanhino? Siguro dyan na rin sa mga negosyante. Kasi sila may pagkakaisa eh. Kung titignan ko kayo kasi po, bumibili kayo ng abono, ng gamot. Ang mahal naman. Yung mga kailangan dito sa farm ninyo. Tapos yung presyo pala ng inyong finished product, hindi nyo rin hawak. Hindi. Ay, kung gaano kanilang presyo, doon kami sumusunod. Yung offer nila. Oo. Ibig sabihin talaga pala, ang kumikita dito sa ganitong klaseng negosyo, Negosyante. namumuhunan. Talo ang magbubukid, talo ang katulad naming maliliit. Sunod-sunuran lang kami. Kung may pananawagan ho kayo, ano yung gusto nyo iparating sa kanila? Madama din nila yung aming kalagayan na bilang magbubukid dito. Minsan sila ay tumuntong ng puti kung gaano kahirap. Bago pa maging palay, bago pa maging bigas, katakot-takot na hirap ang inaabot namin dito sa bukid. Magandang tumarbaho ang katutubo. Salamat din po kasi malaking tulong yun sa mga katribo natin. Sinubukan ko for the first time po kasi sa tanang buhay ko, ito lang yung kauna-unahang pagkakataon na naranasan ko na yumapak talaga, na lumusong dito sa putikan, dito po sa tubigan na magtanim ng palay. Isipin nyo ha, yung kinakain nating bigas, bago pa naging bigas yan, gaano kahirap yung pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Ano po. Kaya please, suportahan po natin yung ating mga kababayan na farmers, yung mga magsasaka po natin. Dapat sila yung mga produkto nila talaga yung tinatangkilik natin.
dapat suportahan natin sila. Ano po? Tama. Sana makita din yung aming kalagayan ng tunay sa ganito. Kasi nga ang unang-unang daing namin, malaki ang gastos. Minsan dadali pa kami ng mga sakit ng palay. Ito nga, bumababa ang ani minsan. Mabuti ho, meron kayong technical dito, technician. Ayun, di sa tulong din nila, minsan bumababa naman sila. Tapos nga, yung kapag ka nasira, halimbawa, pangkaraniwan ditong nangyayari sa akin, rot damage. Daga. Tapos yan, hindi na maapula yung damo. Ay di, siyempre, pag gano'n na, bababa yung ani mo. Pero yung gastos mo, andun. Ang laki. Lumalaki palalo. Lalaki dahil sa halip na mag-isang spray ka lang ng panda mo, mayroon pang natira, uulit ka na naman, di another bili ka na naman. Baka meron tayong mga alam na kunting ideya para matulungan yung mga kababayan natin. Ito yung main problem na nakikita natin dito. And then, baka magawan din natin ang paraan na mapababa kahit paano po yung mga bilihin na kailangan ng ating mga farmers. Ano po? Yung maawa naman kayo po na mga namumuhunan, yung mga nagbebenta ng abuno, ng mga gamot na kailangan ng mga farmers natin. Alam nyo, maawa kayo sa mga farmers natin kasi kita nyo yung kalagayan ng mga farmers natin ganito. Nagsisipag sila araw-araw, bilad sa init. Umulan mat umaraw, para na mapaganda yung kanilang ani, para makikainin tayo, Maawa naman tayo doon sa mga farmers na kababayan natin, suportahan po natin sila. Kaya maraming salamat po. Thank you rin po, thank you po. Hindi biro ang pagsasaka. Ang bawat butil ng bigas ay katumbas ng mga pawis at pagsusumikap nila. Panawagan ko lang, sana'y dumating ang araw na sila naman ang mabigyang importansya. Tulad ng karanasang ito, inaabot ng paglubog ng araw sa pagtatrabaho. Ngunit ang tanong, sapat ba kaya ang ganansya? Hindi talaga biro ang buhay magsasaka sa pagtatanim pa lang ni hindi makatayo at hindi rin naman makaupo.